Hello everyone! Kamusta? This is Ali, your sales consultant dito sa Mitsubishi Pit Motors sa Sebed Santos, Tondo, Manila. And for today's video guys, I want to share with you my in-depth review of our 2026 na Mitsubishi Destinator GT variant. So itong unit na ipapresent ko sa inyo yung ating top of the line variant ng ating Destinator. So in this video guys, i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba ang meron pagdating sa kanyang exterior hanggang interior. And also, i-discuss ko rin sa inyo kung ano nga ba yung iba sa mga safety features na dala nitong ating SUV na to. And guys, i-discuss ko rin sa inyo kung magkano nga ba yung kanyang SRP, down payment, at yung kanyang monthly amortization. Isasama ko na rin yung kanyang mga exclusive freebies once na nag-avail kayo sa akin through in-house financing or even cash transaction. Tara guys, samahan niyo ako. Ikutan lang natin saglit itong ating 2026 na Mitsubishi Destinator GT variant. Let's start. Start tayo sa ating engine. We have here the 1.5-liter turbocharged 4-in-line gasoline Euro 4 engine or 4B40. Since tayo mga Pilipino ay mahilig tayo mag-travel, going out of town, or doing some errands, ang ating Mitsubishi 4B40 engine ay nagko-combine ng high power output, impressive torque, fuel efficiency, lightweight design, and turbocharged performance make it a versatile and efficient choice sa ating Destinator. At alam niyo ba, ang ating Destinator ay equipped na rin ng ating MyVec technology or ang ating Mitsubishi innovative valve timing electronic control system na nagbibigay din ng more power, better fuel efficiency, at less emission. At pagdating sa ating fuel tank capacity, ang ating Destinator GT variant ay mayroong 45-liter fuel tank capacity. One ng ating front grille, ito po ay mayroong honeycomb design transparent front grille. Alam niyo bang hindi lang siya nakakapag-benefit ng more air pagdating sa ating engine to prevent engine stress, but a more stylish front fascia is something na tinitingnan talaga ng mga customer. Dahil hindi lang po siya nakakapag-enhance ng vehicle appeal, but also makes them stand out at nagbibigay din ng prestigious feeling pagdating sa daan. Pagdating naman guys sa ating headlights, ito po ay naka-LED na daytime running lights. Ito po bang LED headlights ay nag-offer ng superior brightness for enhanced visibility, also giving the owner a sense of prestige and sophistication lalo sa daan. And pagdating naman sa ating wheels, we have here the 18-inch na two-tone na alloy wheels na may sukat na 225 by 55 R18. At yung kanyang front suspension ay meron po tayong MacPherson strut coil spring with stabilizer bar. Pagdating naman po sa ating rear suspension, meron po tayong torsion beam. Pagdating naman po sa ating ground clearance, meron po tayong 214 mm. And pagdating guys sa ating side mirror, as you can see, is glossy black finish siya with LED integrated turn signal lights. And of course guys, dyan na rin po naka-indicate ang ating multi-around monitor. And guys, take note, is naka-power folding adjustment na rin po siya. And moving on sa ating door handle, ang ating GT variant ay naka-KOS na or keyless operation system, meaning guys is malalock and unlock niyo na po ang ating unit without using your keys. All you have to do guys is just press this button at ma-unlock niyo na po ang ating unit. And guys, pagdating naman po sa ating taillight is naka LED T-shape na tail lamp na po tayo sa ating Destinator GT variant. And equipped na rin po tayo dito ng spoiler and high mount stop lamp. And of course, ang ating fin-type antenna for better aerodynamics and signal reception. And guys, dito sa likod ng ating Destinator GT, so take note guys, ang ating GT variant is naka hands-free na power tailgate assist na po tayo dito. So all you have to do is to, may sensor po tayo dito sa ilalim. So kikik lang po natin siya. So hindi ko lang mapakita sa inyo as of today kasi wala po tayong susen nitong ating unit. So ano nga ba ang benefit ng hands-free power tailgate sa ating Destinator GT? Siyempre, effortless na po ang paglagay natin ng mga gamit dito po sa likod, lalong-lalo na po kung marami po tayong dala. So, yun ang benefit niya. So, pakita ko lang sa inyo kung paano nga ba na-open manually yung ating back door.
So dito guys, makikita natin, i-click nyo lang to para masara nyo po yung ating unit. Ayan. So, tapos na tayong maikutan nitong exterior ng ating Destinator GT. So, tara naman dito tayo sa kanyang interior. And guys, pagdating naman dito sa ating interior, nandito tayo ngayon sa ating driver area. So, dito sa driver side natin, may mga naka-leather na soft pads na po tayo dito na combination of para siyang brown or burgundy black color. And dito naka-indicate guys yung ating central door lock, dyan na naka-indicate yung ating control sa ating side mirror at yung ating window adjustment. And of course guys, alam nyo ba ang pinakamaganda sa ating Destinator GT ay equipped na po tayo ng ating Yamaha speaker. Ayan, Yamaha speaker. So, napakaganda at napakalakas talaga ng tunog nito, lalo na kapag kayo po yung tipo ng tao na gustong mag-sound trip, lalo na kapag may mga long drives kayo. Ayan. Dito sa side natin makikita yung napakagandang mga aircon vents. Ayan. So, naka-burgundy, black combination po yung theme ng loob ng ating Destinator. Guys, pagdating naman po dito sa ating upuan, so naka-leather seat material na po itong ating GT variant. So, black and burgundy color din ang combination ng upuan. So, mas nagmumukha talagang premium look itong ating interior. At pagdating guys sa ating seat adjustment, is seat-way na power adjust seats na po ang ating GT variant. Ayan. So, pataas, ito pababa, ito atras, dito naman is aabante, at ito po is nare-recline po. Ayan. Tapos pabalik naman. Ayan. Then, dito, pataas. Yan. At pababa. Yan. So, naka 8-way na power adjust na po yung ating upuan ng ating GT variant. So, pagdating naman sa ating steering wheel, guys, we have here the 3-spoke na leather wrap na siya. So, as you can see, sobrang komportable nito i-drive. Most especially kapag kayo nasa long drive. So, magandang imaneho to dahil naka-leather na po tayo. At sa kaliwa natin makikita yung control dito po sa ating multimedia control at dito po sa ating 8-inch na LCD na instrument meter cluster. So guys, ang ating meter cluster is naka 8-inch na po yan ha. Ito naman sa right side, meron po tayo ditong adaptive cruise control, voice command, and hands-free button. Ang maganda guys sa ating adaptive cruise control is hindi niyo na po kailangan iset kung ano po yung takbo na gusto ninyo. Kasi kapag naka-cruise control lang po tayo, kasi may ibang variant tayo katulad ng Montero manual, Montero GLS, is naka-cruise control lang po. So, i-set nyo pa po yung desired speed na gusto nyo bago po kayo bumitaw sa inyong manibela. Dito po sa ating GT variant is na-adapt na po niya yung takbo ng sasakyan sa harapan ninyo. So, all you have to do is to press this button. So, may lalabas po dito sa ating meter cluster na icon nitong adaptive cruise control natin. So, ibig sabihin yan guys, ma-adapt na niya yung takbo ng sasakyan sa harapan niya. But also, remember guys, gagana lang po ang ating adaptive cruise control kapag po kayo is tatakbo ng 40 km per hour above sa mga expressway lang po. Guys, dito naka-indicate din pala yung ating multi-around monitor, ang ating tinatawag na 360 camera. So, all you have to do is to press this button. Then, lalabas na po dito sa ating infotainment system yung full view ng ating unit. And by the way guys, nakalimutan ko, ito palang steering wheel natin is naka-electronic power steering na tayo. And nati-tilt and telescopic na rin siya. Ayan. Yan, nati-tilt and telescopic na po yung ating steering wheel. So, ang benefit nito, syempre, mas magiging komportable kayo kung sa inyong pagmamanay. Ayan. Ayan. And sa atin namang infotainment system, so as you can see, napakalaki ng ating infotainment system. Talagang nakakapagbigay talaga ng premium look sa interior ng ating Destinator. May sukat lang naman to na 12.3
na infotainment system. Ayan guys. So, napakalaki talaga. So, if mabubuksan lang natin 'tong engine, napakaganda talaga tignan ng ating infotainment system. At pagdating naman po sa ating lifestyle and comfort, pagdating naman po sa ating GT variant, so sa ating aircon system is naka-dual zone na auto climate control na po tayo dito. Ayan. So, equip po ang ating GT variant ng dry mode, memory, max cool, at naka-nano EX na po siya. Ibig sabihin is nafi-filterize na po yung hangin dito po sa loob ng ating engine. Ayan. So, as you can see, ayan, may mga button tayo dito. Is naka-piano type na po siya. Ito, naka-indicate na rin yung ating charging ports, USB and Type-C. At meron rin po tayo ditong na power outlet. And guys, sa ating GT variant is naka-wireless na charger na po tayo dito. So, ito siya. Push start button, dito na po tayo dito na naka-indicate sa tabi ng ating transmission. Na po tayo ng 5 drive mode. So, ano-ano nga ba yon? We have here the normal, wet, gravel, tarmac, and mud mode. So, alam niyo po ba ang ating destinator, mostly talaga ginawa sa mostly dito sa Pilipinas, sa mga Asian country, mostly dito sa Pilipinas, na nagda-diverse ng mga road conditions. Ayan. Perfect na perfect talaga ang ating destinator dito talaga sa Pilipinas. At pagdating naman dito sa ating transmission, meron po tayong continuously variable transmission or CVT transmission. And naka-indicate na rin po dito yung ating electronic parking brake and ating auto hold. And meron po tayo ditong 2 cups holder, ayan, at ang ating armrest na naka-leather wrap na rin, and center console box. At guys, yung ating center console box is may cooler na yan ha. So, ang maganda dito is na-maintain niya yung lamig ng mga bottled water natin kapag po pinwesto natin dito sa loob ng ating console box. So, napaka-perfect talaga ng ating Destinator GT. And guys, pagdating naman dito sa ating passenger side, ayan, meron tayo dito na glove box. Ayan. Sa mga important documents na pwede nyo ilagay yan, pwede dyan. And may mga aircon vents tayo dyan sa gilid. And of course, equip pa rin tayo ng ating Yamaha premium speaker. And dito naman guys is naka-auto dim na rear view na po ang ating GT variant. And then guys, dito naka-indicate yung ating control dito sa ating sunroof. So maglalagay na lang ako ng sample video kung paano nga ba gumagana tong ating button dito para ma-open natin yung ating sunroof dito po sa ating GT variant. Pakita ko lang pala sa inyo yung extra storage natin dito sa ating GT variant. Ayan. Kung gaano siya kaluwag. Ayan. May mga extra storage tayo dyan. Kung kayo po ay may long drive at magka-camping kayo, pwede paglagyan niya ng mga dry foods or kaya mga basa nating gamit. Pwede po dito sa ating Destinator GT. And sa ating namang tools, dito po makikita sa gilid. Ayan. So guys, dito sa third row area, guys, makikita natin yung mga aircon vents. Ayan. Even sa third row area, may mga aircon vents tayo dyan. So, mas magiging komportable pa rin naman yung ating mga pasahero. So, i-fold ko lang tong upuan sa ating third row area. So, i-fold ko lang yan para makita nyo guys kung gaano nga ba kaluwag itong ating third row area. Ayan. So, hindi lang talaga siya perfect for family use, but also for cargo use. So, as you can see is may cup holder pala sa ating second row seat. Ayan. Diba? Sobrang luwag ng ating Destinator. So, ayun guys, discuss ko naman sa inyo. Ay, ipapafold ko lang din yung ating second row area para mas makita nyo guys kung gaano kaluwag
yung ating interior kapag na-fold na lahat ng upuan natin. Ayan. 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 So, as you can see guys, sobrang luwag ng ating interior. Ayan. There you have it. So, may papakita lang din ako sa inyong mga short clips about sa mga safety features ng ating Destinator GT. And i-discuss ko na rin sa inyo guys yung ating promo sa ating GT variant. So, tara! And there you have it guys. Tapos na po natin maikutan itong ating 2026 na Mitsubishi Destinator GT variant. So discuss ko naman sa inyo kung ano nga ba yung kanyang promo this month of March 2026. So, start tayo sa kanyang SRP. Dahil nga po ito is two-tone na white, it retails 1,954,000. Lagi po natin tatandaan na lagi po tayong may additional na 15,000 sa ating SRP kapag po tayo is mag-avail ng ating white color. And if kayo naman po is mag-avail ng ating graphite gray metallic, jet black mica, at lunar blue mica, it retails 1,939,000 lang po yung ating SRP. So, magkano nga bang ating down payment sa ating Destinator GT? Ang ating down payment dito is nasa 107,000 na all-in down payment. At yung kanyang monthly amortization is nasa around 40,000 lamang po. At pagdating naman sa ating mga freebies, guys, i-indicate ko na lang po dito sa screen yung mga special freebies na manggagaling po sa akin personally once kayo is mag-avail ng in-house financing option or even cash or bank PO option. And guys, paano nga ba mag-apply dito po sa aming dealership? Kailangan lang po natin ng dalawang valid government IDs, proof of billing, latest contract if kayo po ay isang OFW, at certificate of employment naman po if kayo po is locally employed. So, sa pagpapasa po ng ating mga requirements, guys, pwede na po yan lahat through online. So, pupunta na lang po kayo dito sa aming dealership kapag po tayo is nakapag-schedule ng ating release. So again, this is Ali, your sales consultant dito po sa Mitsubishi Peak Motors, Jose Abad Santos, Manila. And guys, don't forget to like, share, and subscribe po dito po sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po ako sa aking mga social media accounts na makikita niyo po sa taas ng ating screen. So ayun lang guys, ingat, follow for more. Bye!